And so magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong komento dito sa naging interview ni Senator Bam Aquino kay Karen Davila. And so may mga nabanggit kasi siya ditong mga crucial na mga salita. So bibigyan natin ng reaction yon at ipaliliwanag rin natin kung paano nila minanipulate yung Senado. Kasi alam mo dito sa mga senador na to, di naman natin sila kilala personally, pero kung titignan natin, halatang halata mong pinaiikot nila yung mga tao. Pero ang problema, sa pagpapaikot nila ng mga tao, nadudulas din sila, 'di ba? Kaya nakakalusot yung mga salita na hindi naman dapat ipahayag sa publiko, 'di ba? Katulad ni Erwin Tokmol. 'Di ba sabi niya, we need 13 kasi kailangan na para mapalitan yung Senate President. Kaso we only have 12. Unconstitutional yung kung i-remove natin yung Senate President kasi 12 lang kami, kailangan namin 13, 'di ba? So, ang Senate President pa rin ngayon, si Alan Peter Cayetano. So, dumiretso na tayo dito sa naging interview nga ni Bam Aquino. 13 na kami, which we're predicting will be very soon at nag-special session. Mafo-formalize na yung pag-elect ng bagong Senate President. Hindi kasi nila kayang palitan si Senator Alan kasi nga hindi pa sila 13. Yan na naman ang sabi ni Senator Bam, di ba? Kailangan talaga nila maging 13. No? Now, in the case na hindi mangyari yon, pagdating ng July at nag-session na kami, there's 12 of us and there's only 10 in the Cayetano block. So kahit anong mangyari, pag nagsimula na yung session, mas marami talaga kami, di ba? Ang tanong na lang dyan, magagawa ba yan this June or at the soonest possible time? Ang pinoproblema kasi nila, ito isa pa, bigyan ko kayo ng hint. Etong si Bato, kapag nakahingi na ng tulong yan sa Korte Suprema na aprobahan, makakabalik. So si Jinggoy, sa 30, ang pagkakalam natin, June 30, madidinig yung hinain niyang motion sa Sandigan Bayan. Makakalaya si Jinggoy. 'Di ba? Yun ang pinakakinakabahan sila. Kasi ang pagkakalam natin, trial na ni BP Sara yon. So, magiging patas laban, makakaboto yung dalawa. Kahit, actually, pwede naman bumoto yung dalawa, pinipigilan lang nila eh. 'Di ba? So, tuloy tayo. Sa tingin ko, mangyayari yan at pag nangyari na yan, talagang pwede na tayong masabi ngang back to business at bumalik sa pagtatrabaho para. So hanggat hindi pala sila 13, hindi sila pwedeng mag back to business. 'Di ba? Illegal nga yung quorum nyo dinismiss nga ng Korte Suprema. 'Di ba? Sa bahay. Para sa marami sa mga taong matagal na nagtatrabaho sa Senado. Or matagal ng senador, no? Well, iba yung senador, iba rin yung mga secretariat, yung mga taong nagtatrabaho sa Senado. Unang beses rin lang yun na nakita nila na magtatatlong araw na walang session. In fact, on the third day, kung hindi kami nag-session, we were already in violation of the Constitution. Alam mo, nag-walkout nga kayo eh. Violation na rin yan ng Constitution, pati Senate rules eh. Kasi hindi pwede yung 3 araw na sunod-sunod na hindi kayo nagsisession, no? So, nung pangatlong araw na yon, we were able to na-cure namin yung pagiging violative of the Constitution. Hindi natuloy yon. We were able to constitute the quorum and the majority, and we were able... Yung quorum na yan, kaya yan hindi kino-contest ni Senator Alan. Kasi, kita mo, publiko hindi nga naniniwala sa kanila. Isinisiksik nila, kailangan pa nilang humanap ng mga tao na susuporta sa kanila, mga organisasyon katulad ng IBP. Pagkilala ng Malacanang, pinagmamalaki nila. Pagkilala ng Kongreso, pinagmamalaki nila. 'Di ba? Kasi alam nila, unconstitutional yung ginagawa nilang pag-take over sa Senado. 'Di ba? Alam nila 'yun. to hopefully now set the Senate in the right path. Now, syempre alam natin ngayon, lahat ng tao, alam na yung Abilino Cuenco, di ba? Alam na yung Abilino Cuenco, alam na yung pagbibilang to 12 or 13. We stand on good legal ground. At maraming sumang-ayon sa Ayan na naman, tignan, we stand on legal ground. Marami raw sumang-ayon sa kanila. Pakinggan nyo. But the best situation is really kapag 13 na kami. Kita mo na, 13 talaga.
Ibig sabihin lang neto, yung pahayag ni Senator Bam, hindi sila malilegalize hanggat hindi sila 13. Ganun kasimple yun. Kasi kung pinagmamalaki mo na nasa inyo na ang majority vote, naihalal na kayo dyan sa Senado, ibig sabihin lang nun, hindi mo na kailangan na kumuha ng mga tao na magpapatunay na kayo na ang majority, na kayo na ang bagong majority block sa loob ng Senado. 'Di ba? Hindi mo na kailangan i-justify sa taong bayan 'yan, 'di ba? Sa mga abogado, hindi na eh. Kasi alam ng tao na kayo ang legally na majority block. Pero ang nangyari kasi, hindi nangyari yung gusto nyong mangyari. 'Di ba? 'Yun ang problema. Oo, you No? feel it will be unquestionable. Of course, Oh, 'di ba? Unquestionable kapag 13 na sila. Kaso 12 nga ni course. And I'm predicting this will happen very soon. Magta-13 na po tayo. Hopefully, magti-13, ilang linggo ko na naririnig yan. 'Di ba? Magto 2 weeks ko na eh, 'di ba? Last week sabi niyo 13 na kayo sa Monday, ngayon hindi pa rin, 'di ba? Ano nangyari? 'Di ba? Umasa na lang kayo, umasa. Kasi nagbago na yung sitwasyon dahil may lalabas na 14 na mga sundalo pa. Yun, tignan natin ano na naman ang gagawin niyo. we're praying for that and we're hoping for that. At pag nangyari na yan, can go back to business tayo. And O, 'di ba? Hangga't hindi kasi nila nakukuha yung majority vote, yung 13, hindi sila makakapagtrabaho. 'Di ba? Hindi sila makakapag yung business, may nila yung quorum, wala. really focus on the reforms na kailangan ng tao. Okay, so why do you think it should be 13 when the Constitution doesn't state the number 13? Nako, Karen Davila. Hindi nga sinabi pero majority of all its member. 24 divided by 2, 12, 'di ba? So plus 1, 50% nga eh. Plus 1, 13 nga ni. Kasi yung gusto nyo, yung mismong nakasulat 13, kailangan ganun. Eh paano kapag nagbago? 'Di ba? Naghalal kayo ng halimbawa yung pinagpaplanuhan nila Tito Soto na charter change, dadagdagan ng mga senador per region ng botohan, 'di ba? So magiging 56. So paano na ngayon 'yun? Babaguhin na naman yung constitution, 'di ba? It states a majority of all its members, and Justice Carpio interprets it as members, of course, who can vote. Kasi Wala naman nakalagay sa Constitution saka sa Senate rules na ang pwede lang bumoto yun nandoon sa Senado, 'di ba? Hindi pwede bumoto yung nasa jail, hindi pwede bumoto yung nasa ospital, hindi pwede bumoto yung nagtatago. Wala nakalagay na ganun, 'di ba? Very specific yung sinasabi ng Constitution saka yung Senate rules kung sino-sino ang pwede bumoto. Ang nakalagay lang sa Constitution natin kapag ka nasa labas ka na ng jurisdiction ng Senado. 'Di ba? Nililigaw niyo ang taong bayan. pag may namatay, out na yon, right? May nakakulong, hindi makaboto yon. Walang nakalagay. Ang nakalagay doon kapag ka pinagbotohan ka ng mga senador na masuspend, hindi ka pwede bumoto. Nakalagay yun. Eh hindi naman pinagbotohan para masuspend yung dalawa eh. 'Di ba? So pwede pa rin sila bumoto. Napakadali. Of course, Karen, agree with that interpretation, di ba? Pero sa kaduluduluhan ng lahat, yung wala talagang question kapag Yung 13 kayo. 13, 'di ba? Wala talagang question 'yun. Eh yun kasi ang nasa Constitution. Alam nyo rin 'yan eh, kaya nga pinagpipilitan nyo na kailangan maging 13 kayo. 'Di ba? Oh. Okay, right now, ang pwedeng gawin ng kabilang grupo, pwede nilang iakyat sa Supreme Court yung mga tanong nila. Hindi, dapat kayo ang mag-akyat sa Supreme Court kasi illegal kayo na nag-take over. 'Di ba? Pinipilit nyo yung kabila eh. Ano kakalabas ang guilty sila? 'Di ba? Na parang sila yung hindi legitimate, 'di ba? Eh kayo nga yun eh. 'Di ba? Oh. No, at doon siguro pagdidebatihan ng Supreme Court yung Avino Cuenco, so jurisprudence, precedents, and a logical understanding of the Constitution and the rules, doon natin malalaman, no? But kung ayaw nilang gawin yon, Kayo na lang ang gumawa, 'di ba? Bakit ayaw nyo ring gawin? Yun ang tanong, 'di ba? Kasi di naman kayo ang legitimate diyan eh, na majority block eh. Dahil 12 nga lang kayo, 'di ba?
O, kayo ang gumawa pag ayaw nila gawin, di ba? Kasi kung bakit ayaw nga ninyong gawin dahil lalabas na parang ipinipilit nyo na kayo yung totoo, na hindi naman dapat, na kailangan nyo pa i-justify na kami yung totoo, ganun. Na hindi naman dapat, kapag ka ikaw ang totoo, alam ng taong bayan kahit di mo sabihin ikaw ang totoo, di ba? Pinakamainam talaga na paraan ay magka-13 tayo. Now, we know that we stand on jurisprudence and precedents. So confident kami dito sa numero natin. Anong nangyari? Bam Aquino, ano nangyari sa'yo? Kalaban ng lolo't lola mo yan eh. Sila ang lumaban dyan eh. Pero parang yung espiritu ng lolo't lola mo nakapunta kay Senator Alan eh. Diba? Ino-oppress and suppress si Senator Alan, pati yung mga kasama niya. Sila ka Dante Marcoleta, diba? Ano nangyari? Pero yung mga grupo na nagtatanong or nagko-question, they can either bring it up to the Supreme Court, no, which they have the right to do, at the Supreme Court will decide kung ano nga ba talaga yung tamang numero. Kaya lang naman kayo nagiging nagiging tama kasi nasa inyo yung kapangyarihan, nasa inyo Malacanang, nasa inyo Kongreso. Etong mga tumutulig sa lumalaban sa mga kalokohan nyo, sila Senator Alan, Peter Cayetano, SP Alan, Senator Pia Cayetano, Senator Rodante Marcoleta. Sino-sino ba yung mga nasa likod niyan? Pine-persecute nyo pa nga si VP Sara. Lahat ng bata, lahat ng kasama ni VP Sara, tinitira nyo. Diba? Nasa inyo yung power eh, kaya kayo yung mukhang tama. Pero tandaan nyo, hindi lagi kayo ang nasa ibabaw ng gulong. Hintayin nyo pag bumabaring kayo dyan. Doon nyo marirealize na dapat hindi ko ginawa yun. Much like Avelino Cuenco, Yeah. 'di ba? They will decide then, pero posibleng Hindi, kasi sa Abilino Cuenco, yung isa nasa ibang bansa. Pero bakit hindi mo sinasama yung lolo ni Senator Soto, si Vicente Soto Sr., 'di ba? O nasa ospital yun pero binilang pa rin nila sa minority. O. habang proseso pa yan. The best is just to have the 13. And right now, yung 12 mas malapit sa 13 kaysa 10 mas malapit sa 13. Hindi yung 12 pareho lang nung kabilang grupo, 12 din sila. 'Di ba? Kasi talagang tinatanggal nyo lang yung dalawa na hindi naman dapat. Yun ang tinatatak nyo sa isipan ng tao. Binabaluktot nyo na naman yung konstitusyon na hindi naman dapat. 'Di ba? Good point. So they'd have to get 3. You Bayaran. Agree agad eh. just have to get 1. Yes. Punto ka doon. Now, in terms of work, Ayan the na. Blue Ribbon Committee, all right, there was tinawag na Hausyaw, yung Blue Ribbon hearing ni Marcoleta. Ito naman, yung kay Erwin Tulfo, cannot also be considered as a Blue Ribbon Committee hearing. Pakinggan nyo mabuti. Oh, it's a Okay. meeting. It's a All right. consultative meeting, Okay. Karen. So, just for our audience, what are the issues why neither sides can call it a Blue Ribbon Committee hearing? Yesterday, nung nagkaroon ng meeting, hindi siya pwedeng tawaging hearing kasi hindi pa constituted yung committee. Ayan, constituted yung committee. Bakit? Wala pa kasing official miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee, 'di ba? So, ang nangyayari, hindi sila pwede mag-operate. Pero, ang pagkakaiba ng hearing nila Senator Rodante Marcoleta is pwede silang mag-hearing. Dahil nung pag-upo ni SP Alan, naglagay agad siya ng mga senador pamahalaan yung Senate Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Yun ang pagkakaiba. Hindi sila nakapaglagay. Alam nyo kung bakit? Kasi unconstitutional nga yung pag-take over nila. Kaya nagmukhang tanga si Erwin Tokmol doon sa committee meeting na sinasabi nila na dapat ay hearing. 'Di ba? Yun yung problema. Mismo. Ibig sabihin, hindi pa nababasa sa plenaryo kung sino yung mga miyembro ng komite. Okay. No? And if you remember that whole Kila Senator Rodante Marcoleta na ibigay pa sa telebisyon kung sino mga miyembro. O, ibig sabihin, official talaga yung BRC ni Senator Marcoleta. 'Di ba? Yun yung pagkakaiba sa kanila. that time na nag-walkout kami dun sa Yeah. motion for Electronic voting. ang sinabi na rin namin dun, na-refer to the Committee on Rules itong motion na to, but the Committee on Rules was not yet constituted. Totoo yun. Kasi nga, kaya nga ibinalik sa plenaryo eh. 'Di ba? Kasi hindi pa nakakapaglagay ng mga tao sa Committee on Rules. 'Di ba? Kaya binalik sa plenaryo para mapag-usapan ng mga senador at madesisyonan. 'Di ba? Pero, ang problema nyo doon, yung BRC kompleto na, may chairperson, may vice chairperson, 'di ba?
Ando doon nga si Senator Jinggoy pati si Rodante Marcoleta Tapos may mga senador pang iba. Ibig sabihin na organisa na yung BRC. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na illegal yung BRC. Di ba? Yung Senate Blue Ribbon Committee. Kayo ang hindi legal. Kaya hinahabol nyo yung pan 13 para mapalitan nyo na. 'Di ba? Ganun ka-basic 'yun. So paano maglabas ng desisyon yung committee kung hindi pa to constituted? Kaya nga binalik sa plenaryo, 'di ba? Para mapag-usapan nyo. So in the same way, hindi pa rin constituted yung Blue Ribbon Committee. Hindi rin constituted yung Education Committee, by the way. None of Yun sa inyo kasi illegal nga yung takeover nyo. 'Di ba? Pero yung pagkahalal ni Senate President Alan Peter Cayetano, legal yun. Kaya nga nailagay niya bilang chairperson si Senator Pia Cayetano, pati vice chairperson si Senador Rodante Marcoleta, 'di the ba? committees, I think, are constituted, meaning nakalista sino ba yung mga miyembro nito. 'Di ba? Nakalista sino yung mga miyembro naibigay sa media. 'Di ba? Yung official member ng BRC nung panahon ni Senator Alan, 'di ba? So habang hindi pa siya nakabasa sa plenaryo at napagsang-ayunan ng mga tao, hindi pa siya constituted, di ka pa pwedeng gumawa ng mga formal na hearing. But I'm hoping that pag nag-special session tayo, at 13 na nga yung grupo po namin, pwede ma-constitute 13 ng araw ang grupo nila sa pagkakataon na yun kung sakali. Kasi napakalaga talaga ng numbers. Aminin man natin sa hindi, kahit sila pinagdidiinan nila diba? Na kailangan sila maging 13 para hindi sila, kumbaga maging legal. Hindi na questionin bakit daw silang sila. Mas safe yung 13. yung mga iba't ibang komite para mapagpatuloy na po yung mga hearing. Kapag 13 na kami, And so ito, punta naman natin tong naging pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. Matindi kasi itong bitaw na salita niya Pero ang tanong ko sa kanila, sino ba ang Senate President nyo? Siyempre, si Senator Alan Peter Cayetano, sabi ni Erwin. Sinasabi nyo hindi si Alan Peter ang Senate President, pero sino ba ang Senate President nyo? Kasi ang ineleksyon nyo lang naman dyan pro tempore, Tama. Majority Leader, Secretary of the Senate, saka bagong Sergeant at Arms. Wala naman kayong ineleksyon na Senate President Alam nyo kung bakit wala? Ayan na. Kasi alam nyo rin na bawal talaga sa konstitusyon yan. Tama, di ba? Alam rin nila kasi. Kaya pinipilit nila na kailangan maging 13 sila. Na maglagay kayo ng Senate President nyo na wala kayong 13. Tama. Kasi alam nyo naman, at inaamin nyo naman yan, itong nakaraang araw lang, dahil siguro nahimasmasan na kayo. Nasabihan na ng lawyer nasabihan na Siguro nakapag-seminar na itong si Senator Gatchalian, Ayun. si Ping Lacson at si Tulfo at si Risa Ontiveros na nakalagay talaga sa konstitusyon na ang Senate President shall be elected by a majority of all members of the Senate. Tama. Lahat. 24. Hindi sinasabing majority lamang ng kung sinong present ng araw na yun. Tama. All, kahit na yung mga absent. O kahit wala si Senator De La Rosa, wala si Senator Jinggoy dahil kinulong naman nila. All pa rin. Dahil hindi naman sila natanggal sa posisyon at hindi naman sila pwera buyag. Hindi naman sila patay. Kasi ang nakalagay lang naman po ay may vacancy lamang kung sila ay patay o kaya tanggal sila, hindi po ba? Permanently, di ba? Permanently. Nalis sila dyan sa tungkulin nila by circumstances na wala naman silang control, hindi ba? So, tingnan nyo yung konstitusyon. Ang vacancy lamang ay kung patay, kaya permanently, no? Kunyari ay suspended siya, di ba? Permanently. Kagaya ng sabi natin sa kanila, kapag ka pinagbotohan yan ng mga senador at nasuspende, ayan, 'di ba? Hindi na sila makakaboto, 'di ba? At wala sila sa jurisdiction ng Philippine Senate. Nasa labas ng bansa, 'di ba? Doon sila hindi pwedeng isama sa botohan. Pero hangga't pwede sila hangga't hindi sila nahatulan na tanggal, namatay, o nandito sa loob ng Pilipinas, 'di ba? O nasa labas ng Pilipinas, 'di ba? Hindi sila pwedeng hindi bumoto. Di ba? Yun. Bakit? Permanently suspended ba?
si Senator Jinggoy Estrada dahil nandun siya sa jail. In fact, yung mga staff nila ay sumusweldo pa rin sa Senado. Tama. Kagaya nung kay Senator De Lima nung nakakulungan siya noon. Hindi ba? Yung Nagpapadala pa nga si De Lima ng manifestation kagaya ng mga sinasabi ko sa mga previous na reaction video. 'Di ba? Nagpapadala si De Lima ng manifestation para basahin ni Risa Ontiveros. Parang yan yung ginawa ni Ninoy Aquino. Doon nakulong. 'Di ba? Senador yan si Ninoy. Nakulong, pinakulong ni Marcos. Papadala yan ng mga sulat sa Senado para basahin sa plenaryo. 'Di ba? Yun ang ginawa ni De Lima. It means na karapatan pa rin nila yun bilang halal ng bayan. 'Di ba? mga staff niya, may mga sweldo din, 6 na taon. Ibig sabihin yung opisina nila ay nandyan. Nagpa-function. Kaya, kasama sila sa bilang. Yan ang konstitusyon. You cannot elect, hindi ka pwedeng bumoto ng Senate President. Aba, friends na nila si Chis Escudero. Oh. Kasi nag-dosi-dosi. That's where the problem started. Constitution will not allow them to vote for a new Senate President. So, ang ginawa nila ni Gatchalian ay declared all positions vacant. O, tama ba yan ginawa nila? Declare nyo yan all positions vacant, pati Senate President, di-declare nyo vacant yung position ni Alan Peter. Hindi nga nila natalo yung 13, tapos 12 lang sila, i-declare nila all position vacant, 'di ba? Paano mo tatalunin yung 13 ni Senator Alan? 'Di ba? Kailangan talunin mo 'yun, 'di ba? Bago mo pwedeng i-declare na all position are vacant, 'di ba? Kahit 12 lang kayo. Tapos nag-election kayo ng pro tempore nyo, si Gatchalian, ginawa nyo acting president. Ano yan? Acting jowa? Pwede pala acting. Kung pwede lang pala acting pag nasa labas pala ng Senado itong mga ito kung malilate sila acting president na agad yung pro tempore. Mario Josep. And so, nakita nyo naman yung paliwanag ni Atty. Guanzon na talagang hindi nila pwedeng i-take over yung Senado kasi nga kailangan nila ng 13 votes. 'Di ba? Yun yung pinaka problema nila ngayon na hindi nila makuha yung 13 votes. 'Di ba? So, bago mo kasi ibakante lahat lang posisyon, kailangan mahigitan mo yung 13 votes ni Senator Alan. Nahigitan ba nila? Hindi, syempre. Dahil ayaw lumipat ni Joel Villanueva sa kanila. Yun yung pilit nilang tinatakot na lumipat. Na akala nga natin last week na lilipat nga kasi sinabi na sa atin tinimbre na sa atin at binigyan tayo ng go signal para sabihin. Kaso, nagkaroon ng pagbabago nung Sunday ng gabi. Biglang tumawag sa atin na nagbago yung isip na hindi na. Hindi, na-upload na natin. Ganun talaga. Kasi merong mga sitwasyon talaga na biglang dumarating kagaya niyan. Yung 14 Marines, kaya pala nagbago. Hindi na lumipat si Joel Villanueva dahil yung 14 Marines lalabas na rin, 'di ba? Tapos may 7 pa. Di kailangan pa nila yung BRC, syempre, 'di ba? Na ila-lockdown naman sa Thursday. So, yun yung problema, 'di ba? So, abangan natin itong darating na Thursday at sumubaybay tayo. At syempre, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa ating uploads. At magkita-kita tayo sa Thursday para tignan natin kung anong mangyayari. Hanggang dito na lang. Bye-bye.